Magandang gabi, araw o hapon. Nasaan ka mang lupalop ng mundo, binabati kita. Ako nga pala si Sir Sig. May ibabahagi akong mga kwento ngayon. Yung iba, pinost sa page ko, yung iba naman sinend sa akin. Yung iba naman, sinulat ng partner ko. Babasahin ko to at papakinggan natin kung legit ba or at least meron tayong matututunan sa mga kwentong ito. Isa itong narration with comic style visuals at tignan natin kung sa podcast na ito ay mabubusog ba ang kuryosidad natin sa kababalaghan. Umpisaan natin sa unang storya. Hindi ba kayo napapaisip minsan kung bakit may ilang mga batang tila mas bukas ang mga mata sa mga hindi natin nakikita? May mga batang nakakaramdam, nakakakita, at minsan parang hinihila ng mga nilalang mula sa dilim. Sa kwento natin ngayon, karanasan ito ng isang batang babae. May isang nilalang daw na tila ayaw siyang pakawalan at meron din daw nagtatanggol sa kanya pero hindi siya sigurado kung tao ba ito. Ako nga pala si Lira, taga Mindoro. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga hindi pangkaraniwan. Mga kaluluwang ligaw, anino, at kung minsan, isang buong nilalang na wala namang ibang nakakakita kung di ako. Sabi ni Lola, bukas ang mata mo, apo. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi ka naman gagalawin ng mga yan. Sinunod ko naman yun. Hanggang sa may dumating sa amin, nakakaibang presensya. Mga 14 years old ako nun. Madalas akong nagpapalipas ng oras sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng bukirin. Tahimik doon, malayo sa ingay ng mga tao. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking nakaupo sa lilim. Nakatingin lang sa akin. Matangkad siya, maputla ang balat, at kakaiba ang itsura ng mata. Hindi naman ako natakot kasi hindi siya mukhang multo. Tumango lang siya sa akin. Mula noon ay halos araw-araw ko na siyang nakikita roon. Hindi kami nag-uusap. Pero pakiramdam ko, binabantayan niya ako. Hanggang isang gabi, may kumakaluskos sa bubong namin. Sabi ng lola ko, "Isara mo ang bintana at huwag kang lalabas." Narinig ko ang paghuni ng tuko o mas pamilyar sa inyo, gecko. Pero parang paulit-ulit. Yung tunog parang sinasadya. Kaya hindi ko napigilan ang kuryosidad ko, dumungaw ako sa bintana. May anino sa bubong, nakayuko, mahaba ang buhok, at may makintab na mata. Hindi ko maipaliwanag pero parang ako ang tinititigan niya. Bigla na lang akong kinabig ni nanay, palayo sa bintana. "Ba't ka nagpakita?" bulong niya. Kinabukasan, nakita ko ulit yung lalaking nagbabantay sa akin. Pero may sugat siya sa braso. Malalim. Parang kalmot. Tapos, bigla siyang bumulong. Pero narinig ko, "Mag-ingat ka lagi, Lira." Sabi niya, yun ang pinakaunang beses na narinig ko ang boses niya. Hindi ko alam kung ba't ako naniniwala agad. Pero sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang presensya niya. At mas naging madalas din ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nawala yung kapitbahay namin. Sabi nila nagpaalam lang siyang pupunta sa kabilang baryo. Pero hindi na siya nakauwi. Umaga na nung natagpuan siya, lumulutang sa sapa. Parang pinahirapan ang katawan. Sabi ng mga pulis, aksidente lang daw.
Tapos nakita ko uli yung lalaki. "May gustong kumuha sa'yo," sabi niya. Mula noon, ramdam kong ligtas ako tuwing andyan siya. Umabot pa sa puntong hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Ang mga mata niyang parang nagtatago ng lungkot. Isang gabi, lumapit ako sa kanya at tinanong ko siya, "Tao ka ba?" Ngumiti lang siya. "Hindi. Pero hindi naman ako masama." Medyo kinilabutan ako. Pero hindi ako tumakbo. Hindi ko rin siya iniwasan. Hanggang sa isang gabi, nagparamdam uli yung kumakaluskos sa bubong. Pero hindi na lang sa bubong. Nung mga oras kasi na yun, naka-open yung pintuan namin. Isasara ko na sana, pero biglang pumasok yung nilalang sa loob ng bahay namin. Yung itsura niya, butot balat, mahaba ang dila at amoy panis na dugo. Grabe ang takot ko nun kasi wala si kuya, nasa trabaho pa, at si lola, pati si nanay, wala, nasa lamay sila. Ako lang mag-isa sa bahay. Bago pa man siya makalapit sa akin, pumasok din yung lalaking nagbabantay sa akin. Pero hindi na siya mukhang tao. Maitim ang balat, may matatalas na ngipin, at ang mga mata niya pula. Nagsagupaan sila pailabas ng bahay. Isang nilalang laban sa isa pa, hanggang sa nasunog ang katawan ng masamang aswang, yung aswang na butot balat, at nawala sa hangin. Pagkatapos nun, tumingin siya sa akin, yung lalaking nagbabantay sa akin, pero aswang pala. Ngumiti siya, tapos tumakbo palayo. Simula noon, hindi ko na siya nakita. Pero gabi-gabi, tinitignan ko pa rin ang punong mangga. At kahit alam kong hindi na siya babalik, umaasa pa rin akong binabantayan niya pa rin ako na nakakubli sa dilim. Wow, grabe yung kwento na to ah. Hindi normal na kwento to. Unang-una, kung bata ka pa lang ay nakakakita ka na ng mga espiritu, paano ka nga naman mabubuhay ng normal, di ba? Pero ang mas mind-blowing dito, yung tagapagtanggol niya. Nasa huli, hindi pala tao, aswang. Ang tanong ko lang, kung totoo ngang may mga nilalang na hindi masama, pero hindi rin tao, saan sila nanggagaling? Bakit sa dami ng tao sa mundo, si Lyra pa ang pinili niyang protektahan? Di ba? Isa pa, yung pakiramdam na napoprotektahan ka pero ang kapalit nun, parang nahuhulog ka sa isang nilalang na hindi mo lubos kilala. Kasi sabi ni Lyra, gusto niya pa daw makita. Parang umaasa si Lyra na magkikita pa sila ulit. Ibig sabihin, parang nagka-feelings ata si Lyra. No? Yung mga ganitong sitwasyon, masarap sa pelikula. Pero sa totoong buhay, pag ikaw si Lyra, kaya mo ba yun? Pero goods yung kwento, lalo na yung plot twist. Kaso yung eksenang naglaban sila ng aswang, parang nabitin ako eh. Pero goods, nag-enjoy ako sa story. Sa uli, naniniwala ako na may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanag talaga. Pero kung sakali man talaga na, based lang sa assumption ko to Lyra, kung nagka-feelings ka dun sa aswang, yung bantay mo, sana magkita pa kayo ulit. Hindi ka pa nagpapasalamat sa kanya eh. Di ba? Kayo, mga nagbabasa ngayon o nakikinig, kung may isang nilalang na hindi tao pero handang ibuwis ang lahat para sa inyo, tatanggapin nyo ba siya? Kahit aswang siya? Oo. Kaya mag-iingat tayong lahat, lalo na sa gabi. At sa sender nito,
Sino man nagsulat nito, thumbs up sa'yo. Nice story. Ikalawang kwento. May nabili akong anting-anting sa Quiapo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang estudyante. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung gaano ako natakot at nawala sa sarili ko nang dahil sa isang bagay na inakala kong simpleng anting-anting lang. Ito ang masasabi ko bago natin umpisahan ang kwento. Na may mga bagay na hindi natin dapat pinapakialaman, lalo na pag may kinalaman sa lumang paniniwala o mga misteryosong kagamitan. Pero aminin natin, curious pa rin tayo minsan, di ba? Lalo na kung inaakala nating makakatulong ito sa atin. Taong 2017, fourth year college ako noon sa isang universidad sa Maynila. Galing ako sa probinsya, kaya medyo mahina ang loob ko. Madaling mapaniwala, madaling matakot. Madalas akong dumadaan sa isang simbahan malapit sa rekto bago pumasok sa klase. Doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki, nakaitim, kulubot ang balat, pero may kakaibang tindig at titig. May maliit siyang mesa sa gilid ng simbahan. Iba-iba ang pinapaninda niya. Mga pulseras, medalyon, langis, at kwintas na may mga ukit. Akala mo normal lang, pero may kakaiba. Habang tumitingin ako, bigla niyang inabot ang isang kwintas na maitim ang sinulid. May palawit na mukhang luma, parang kahoy pero malamig sa balat. Iho, tignan mo, para sa'yo to. Bagay sa'yo to, sabi niya. Para saan po yan? Tanong ko. Anting-anting to, pampasigla, pampawala ng problema, pampagana, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may bumulong sa akin na bilhin ko yon. 20 pesos lang daw. Murang-mura. Nilagay ko agad sa leg ko. Nang makapasok na ako sa eskwela, nakaramdam ako agad ng kakaiba. Sa una, masigla ako. Parang biglang nawala ang kaba ko tuwing may recitation. Sabi ko sa sarili ko, aba, effective tong nabili kong anting-anting ah. Mas confident na ako ngayon, yung tipong nawala yung pagka-introvert ko. Pero sa mga sumusunod na araw, napansin ko, mas nagiging mainitin ang ulo ko. Konting asaran lang, parang gusto ko na siyang sapakin. Madalas, tumititig ako sa mga babae sa klase. Hindi ko mapigilan. Lalo na yung mga iniisip ko, malalaswa. Hindi naman ako ganito dati. Isang gabi, pauwi ako galing library. Madilim, tahimik. May nadaanan akong tambay na medyo bastos ang tingin. Dati sa mga ganitong sitwasyon, umiiwas lang ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Hinarap ko siya. Sinigawan ko. Tinulak ko. At sa gulat niya, tumakbo siya papalayo. Ako naman, nakangiti. Pero parang iba yung galak sa dibdib ko. Parang nasarapan ako sa pakiramdam na yun. Simula noon, para na akong nag-iba. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. May mga instance na parang may boses sa isip ko. Gawin mo. Wala namang makakaalam. Gawin mo. Wala namang nakakakita. Mas lalo akong naging marahas. At napapadalas yung mga malalaswang iniisip ko talaga. At minsan, parang gusto ko na lang manakit ng kahit na sino. Dumating ang araw na pinagsabihan ako ng kaklase ko. Tawagin na lang natin siyang Mara. Mabait siya sa akin.
noon pa man. Sabi niya, parang nagbago ka. May kakaiba sa'yo. Doon ako natauhan. Pagka-uwi ko, tinignan ko ang kwintas. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Tumingin ako sa salamin at para bang may aninong nakasilip sa likod ko. Hindi ko na tinapos ang tingin ko. Hinubad ko agad ang kwintas. Isinilid sa plastik at itinapon sa ilog Pasig. Kinabukasan, medyo naging okay yung pakiramdam ko. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko. Pero hindi pa rin ako mapakali. Minsan, parang may naririnig pa rin akong mga bulong. Parang may naiwang marka ang kwintas sa pagkatao ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may pumasok ba sa akin o may bumitaw. Pero sigurado ako, hindi basta-basta ang kwintas na nabili kong yon. Kaya sa mga nagbabasa nito o nakikinig, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng anting-anting ay para sa ikabubuti mo. Tulad nga ng sabi ng lola ko, may mga anting-anting na may sariling utak. At kapag napunta ito sa maling tao, hindi maganda ang kalalabasan. Pwede na. Mahilig ako sa mga ganitong kwento eh. Yung about sa anting-anting. Kaya habang binabasa ko to, etong kwento, hindi ko maiwasang magtanong, totoo kaya talaga na may mga bagay o tulad sa kwentong ito kwintas na kayang baguhin ang ugali ng tao? Naisip nyo rin ba yun? O baka naman psychological lang yan, di ba? Kunwari nung sinuot mo yung kwintas, pinaniwala mo yung sarili mo na may nagbago, di ba? Pero in fairness, ang creepy ng kwento kasi kung totoo man, isipin mo, parang may sariling isip yung kwintas at unti-unting kinain yung pagkatao ng bumili. O, di ba? Saka ako ewan ko kung ako lang to, pero medyo may pagka-skeptical din talaga ako Kasi naniniwala din ako sa mga supernatural na mga bagay. Kaya bakit mo isusuot agad yung binili mo lang sa tabi? Kahit pa maganda yung kwintas o mura, di ba? Okay sana kung crucifix. Sabi nung matanda, anting-anting daw. Pero anyway, maganda yung kwento. Ganito yung mga gusto ko yung anting-anting. Kung mapapansin nyo, karamihan sa videos ko, puro antingero. Kung masasabi ko lang, kung ako sa inyo, minsan kahit pa mumurahin o maganda, pag sinabing anting-anting, maging skeptical din kayo. Naniniwala man kayo o hindi sa anting-anting, mag-ingat pa rin, huwag basta-basta bumili at magsuot ng ganyan. At kung nakabili man kayo at wala talaga kayong tiwala dyan, itapon nyo na lang. Huwag nyo ring sisirain o sunugin. Mahirap na, baka maging sumpa. Diba? Mas maganda yung nag-iingat kaysa naman pabara-bara. All in all, goods yung kwento. May natutunan tayong aral. Kaya thumbs up doon sa gumawa ng kwentong to. Kung sino ka namang anonymous person ka. Nice story. Mag-post ka ulit. Gusto ko yung mga ganitong kwento, yung anting-anting. Para kung meron kang pahihintulot, gawin nating inspiration, gawin nating full-size story. Okay? Ikatlong istorya. Hindi ba't minsan, pag nasa probinsya tayo, parang mas malapit tayo sa mga kwento ng kababalaghan? Ewan ko kung dahil ba sa katahimikan ng paligid o dahil mas buhay ang mga paniniwala doon. Pero isa lang ang sigurado, may mga pangyayaring kahit gaano nakatagal, hindi talaga nabubura sa alaala. Ang kwentong ito ay karanasan ng isang sender noong bata pa siya, sa Kalinga.
Isang pangyayari na hanggang ngayon, tandang-tanda niya pa. Taong 2009, bakasyon noon sa probinsya ng Kalinga. Sa lugar namin sa Pinokpok. Medyo liblib na yung bahay ni Lolo. Pero parang paraiso ang lugar. May ilog, may bukid, may kalapaw, at may bundok sa tabi lang. Isang umaga, nadatnan naming maganda ang panahon. Sariwa ang hangin, malamig, at tanaw mo ang manipis na hamog sa paanan ng bundok. Natural. Takbuhan agad kami, tuloy ang habulan, tawanan, at tagu-taguan sa may kalapaw ni Lolo. Habang naglalaro kami, may napansin akong kambing sa may tabi ng damuhan. Una, akala ko normal lang. Pero teka, ba't parang nakangiti? Tapos, tumatawa. Oo, tumatawa. Hindi yung mee. Parang ganon yung normal. Yung tawa niya parang tao. Parang matandang lalaki na may halakhak na parang minumura ka. Mababaw sa simula. Tapos biglang lalalim. Parang may echo. Kinikilabutan ako habang pinapakinggan siya. Yung kambing. Akala ko ako lang. Pero napansin rin pala ng isa kong pinsan. Oy, alak, kitan nyo jay kalding na nakatakder. Sabi nung isa kong pinsan. By the way guys, Ilocano kami. Tapos, tumawa yung kambing. Tumigil kami sa laro. Lahat kami napatingin sa kambing. Tapos, ito ang hindi talaga namin makakalimutan. Tumayo siya. Hindi yung parang simpleng tayo lang yung parang tumatalon na kambing. Hindi. Literal na tumayo. Parang tao. Yung diretso yung katawan. Dalawang paa. Tapos yung mga mata. Hindi ko alam kung ganun talaga ang mata ng kambing, pero yung nakita kong mata, ang hirap i-explain parang tao. Tapos, patuloy pa rin siyang tumatawa. Tapos umihip ng malakas yung hangin. Biglang ang tahimik ng paligid. Wala kang maririnig kung hindi yung ano niya lang, yung tawa niya lang. At yung hangin parang sumisipol ng masama. Ewan ko kung imagination lang namin yung nagpapalala ng sitwasyon. Mga bata pa kami nun eh. Pakiramdam ko nun, gusto ko na talagang tumakbo. Pero same din pala sa mga pinsan ko. Lahat kami parang hindi kami makagalaw. Parang may pumipigil sa amin. Hindi namin alam kung tatakbo ba kami. Ganon na feeling. Hanggang sa lumakad yung kambing papalapit. Mabagal, kaya mas nakakatakot. Tapos tumigil. Tumitig lang sa amin. Mga 5 o 6 na metro ang layo sa amin. Nakatitig. Tapos biglang bumaba. Bumalik sa 4 na paa. At biglang tumigil yung tawa. Doon na kami kumaripas ng takbo. Diretso kami sa bahay ni Lolo. Pawisan, hinihingal, at tulala. Sabi ni Lolo, baka nabising kayo lang. Sabi niya. In Tagalog, baka daw gutom lang kami. Tapos pinagmerenda kami. Yun na yun. Kahit kanino namin ikwento, walang naniniwala, puro sila doubtful. Pero sa bagay, bata pa kami noon eh. Basta simula nun, hindi na kami masyadong naglalakad doon sa may kalapaw. At kahit matagal na yon, minsan kapag bumibisita ako sa probinsya, sa amin sa Kalinga, dumadaan ako ron at napapatingin pa rin. Lagi din naming pinagkwekwentuhan magpipinsan yun pag nagsasama-sama kami ngayon. Pero ngayon, tinatawanan na lang namin. Masayang nakakatakot na experience yun. Okay. Teka lang. Kambing na tumatawa? At hindi lang basta tumatawa, parang halakhak ng galing sa tao? Parang may napanood akong ganyan sa Facebook eh. Isang reel. Yung boar na kambing naglalakad. May nagpost ng ganyan eh. Doon maniniwala ako.
Pero yung kambing tumatawa parang tao, totoo man o hindi, isa lang ang malinaw. May mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng rason o siyensya. Kaya ito ang role namin sa Dilaw na Kandila. Ang ikwento at ibahagi ang mga istoryang ito at sabay-sabay nating intindihin at unawahin. O sometimes, tulong na yun na pakinggan natin yung mga istorya nila, di ba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon nila, anong gagawin mo? Magdadasal ka ba? Tatakbo ka din? O magpapanggap na lang na wala kang nakita? Di ba? Oo. Ayos din yung kwento eh. Mukhang legit naman. Kasi ganyan yung karamihan kwento ng mga bata eh. Yung hindi pa naniniwalaan ng mga grown-ups. Pero ngayon, nasa tamang edad tayong lahat na nakikinig dito. Sa tingin ko legit yun. Kasi na-trauma din siguro yung mga bata. First time nilang nakakita ng ng isang kambing na tumatawa. Tapos nakatayo pa, di ba? Naglalakad. Anyway, kung nagustuhan nyo ang ating mga kwento ngayong gabi, araw, o umaga, saang lupalop ka man ng mundo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kababalaghan. Simula ngayon, mag-share na kami ng mga ganitong klase ng storytelling, podcast. Pero hindi pa rin kami titigil sa pag-share ng lehitimong sinulat naming mga kwento. Yung immersive storytelling pa rin. Sana nagustuhan nyo itong episode na to at huwag nyo na rin kalimutang paki-like at pag-share itong video na to sa mga kaibigan nyong mahilig din sa mga creepy na kwento. At syempre, mag-comment na rin kayo sa baba para malaman ko din yung mga legit na reaction nyo sa kaalin sa tatlong kwento na to ang pinaka nakakatindig balahibo para sa inyo. Hanggang sa muli, manatiling bukas ang isip at huwag kakalimutang patayin ang ilaw na kandila. Bye-bye!